Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa liga ng ating panahon. Patuloy po pagbabantay natin sa panibagong bagyo nga po na binabantayan po yung pong bagyong Senyang na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay namataan ng Pag-asa alas 9 ng umaga sa line 245 kilometers south-southeast ng Cuyo, Palawan. Lalo pa po itong humina, yan po meron na lamang po itong maximum sustained winds na abot ng 55 kilometers per hour. At inaasahan po natin ang patuloy itong pagkilos, yan po ay pa west-southwest sa bilis naman na 13 kilometers per hour. Sa ngayon po ay nabawasan na itong mga lugar na nasa ilalim po ng public storm warning signals at nakataas na lamang itong signal number 1. Diyan po yan sa probinsya ng Palawan. Inaasahan po natin dito ang lakas ng hangin na abot ng 30 to 60 kilometers per hour within at least 36 hours. At sa mga susunod na oras, inaasahan din po natin dito po sa Palawan ang mga pag-ulan at ganun din ang pagbugso ng hangin dahil pa rin po ito sa epekto nitong bagyong Senyang. Dito naman sa buong Visayas, ganoon din po dito sa may Bicol Region, probinsya po ng Quezon, ganoon din po dito sa may Mindoro, at pati rin po dito sa may Romblon at Marinduque, asahan po ang maulap na kalangitan na magdadala ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan naman ang maulap rin na kalangitan pero mga may hinang pag-ulan lamang ang dadalhin ng northeast monsoon o yung hangin amihan. At para po sa ating mga kababayan dito po sa Mindanao area, magandang balita dahil improving weather na po kayo dyan. Mararanasan na lamang ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At mga kababayan, dahil nga po malapit na po nating salubungin ang bagong taon, alamin po natin ang ilang mga paalala sa aming pagbabalik. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang holiday season, kanya-kanyang lakad at outdoor activities pa rin ang gagawin ng marami sa atin. Pero bago po biyahe, i-check po muna itong tinatawag po natin na blow bag. Ibig sabihin po niyan, dapat po meron po tayong pag-check ng mabuti nitong battery, light, oil, water, brakes, air, at ganun din ang gas. So tandaan po natin ang mga yan, ang mga letra po yan na blow bag para po mas maging handa at iwas hassle ang inyong pagbabiyahe. Sa iba pang usapan ngayong bagong taon, hindi pa rin po may iwasan ng mga sakuna, lalong-lalo na po sa mga bata na posibleng ma-expose sa Watusi. Kapag po nakalunok ang bata ng Watusi, huwag pong pilitin ang pagsuka nito dahil nga po meron po tayong mga madali pang paraan. Ang mga bata po ay maaaring bigyan o pakainin ng 6 hanggang 8 egg white para makatulong sa paglabas po nito. Kung may dermal exposure naman, hugasang mabuti ang pasyente gamit ang alkaline soap. At ang pinakamagandang gawin, dalhin po sa malapit na hospital upang mabigyan ng lunas mula po yan sa mga doktor. At paalala po natin, may iba pang mga mas masasaya at alternatibong paraan para magdiwang. Tandaan na mas masaya ang bagong taon kung ligtas ang buong pamilya. Atin po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather girl na si April Anerio. Mamaya po yan sa News at 1. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover o Malarosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang tanghali po sa inyong lahat and Happy New Year!